Maaga pa lang ang mga manggagawa ay handa nang magsimula. Ngunit sa araw na ito, isang laban ang magsisimula. Handa na kaming magtrabaho. Excited kami sa araw na ito. Sana maging maayos ang shift. Pero may kaba ako. Medyo mahirap ang nakaraang linggo. Pero kakayanin natin. Kung ayaw nila sa patakaran ng kumpanya, lumabas na lang. Hindi nila alam, isang simpleng utos ay magiging simula ng pang-aabuso. Ang employer ay kumuha ng mga employees bilang mga sorter, reviser at packer. Sa pamamagitan ng pakyaw na sistema. Ang employer ay nakatuon sa pag-iimprenta ng mga materyales para sa packaging. Nagpahayag ang mga employees ng kanilang mga hinaing sa pamunuan sa pamamagitan ng isang petisyon. Ngunit sila ay sinabihan na umalis sa trabaho kung hindi sila nasisiyahan sa mga kondisyon sa paggawa. Lalong tumindi ang tensyon ng may mga employees na hindi pinapasok sa loob ng kumpanya matapos hindi dumalo sa Christmas party ng employer. May mga employees din na hindi pinayagang makapasok dahil hindi nagustuhan ng pamunuan ang kanilang pagpuna. Sa mababang sahod, 12 oras na trabaho kada araw, 7 araw na trabaho kada linggo. Hindi pag-remit ng kontribusyon sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Pati na rin ang pagkaantala sa pag-release ng kanilang sahod. Inireklamo nila ang mga ito sa Department of Labor and Employment, DOLE, nang makatanggap ng summons mula sa DOLE ang pamunuan ng employer. May iba pang employees na hindi na rin pinapasok sa planta. Samantala, may ilang employees na nagbitiw sa kanilang posisyon dahil sa mga problemang pangkalusugan at pressure mula sa kanilang supervisor. Bakit hindi kami pinapasok? Utos ng management. Wala kayong access ngayon. Hindi kami nagkamali. Sinunod namin ang lahat. Hindi ito tungkol sa Christmas party. Isa itong halimbawa ng illegal dismissal. Sobra ang pinapasukan namin, mababa ang sahod, at hindi nare-remit ang SSS, PhilHealth, Pag-ibig. 12 oras bawat araw, 7 days a week. Dapat may solusyon na. Kung ayaw nyo, lumabas kayo. Nang i-report nila sa DOLE, lalong lumala ang tensyon at iba pang manggagawa ay pinagbawalan na ring pumasok. Hindi ko na kaya. Pressure at sakit sa katawan. Kailangan ko nang magbitiw. Oo, parang wala ng choice. Hindi makatawang nangyayari. Dahil sa panggigipit ng supervisor, napilitan silang magsalita sa pamamagitan ng pagbitiw sa trabaho. Gusto naming magtrabaho pero pinagbawalan kami at walang abiso. Illegal dismissal po ito. Pakyaw lang ang trabaho, walang employer-employee relationship. Hindi sila pinilit. Ang bawat barred entry ay ebidensya ng dismissal. Hindi pwede ang arbitraryong pagpigil sa manggagawa. Ang paghadlang sa isang empleyado na makapasok sa trabaho ay itinuturing na pagtatanggal sa trabaho. At kung wala itong makatarungan o autorisadong dahilan at hindi dumaan sa tamang proseso, ito ay labag sa batas. Sa panig ng employer, iginiit nito na hindi nito tinanggal ang mga employees dahil pinapayagan silang magtrabaho anumang oras sa pakyaw na sistema. Ipinahayag din ng employer na hindi nito kontrolado ang oras ng kanilang pagtatrabaho. Hindi kinakailangan ang time in at time out at hindi sila pinaparusahan kahit kaunti o walang output ang kanilang nagagawa. Dahil dito, iginiit ng employer na walang umiiral na employer-employee relationship. Itinanggi rin ng employer ang paratang na ang mga employees ay pinagtatrabaho ng 12 oras kada araw at tumatanggap ng sahod na mas mababa sa itinakdang minimum wage. Gayunpaman, nagpasya ang labor arbiter pabor sa mga employees, idineklara silang regular na empleyado. Natuklasan ng labor arbiter na ang mga employees, maliban sa ilang nagbitiw, ay ilegal na tinanggal sa trabaho. Sa anumang kaso kapag iginiit ng employer na hindi nila tinanggal sa trabaho ang mga employees, ang tunay nilang sinasabi ay iniwan ng mga employees ang kanilang trabaho. Ipinipilit ng employer na nananatiling bukas ang mga posisyon at malaya ang mga employees na bumalik sa trabaho anumang oras at nakusang loob nilang inisip na sila ay tinanggal. Mabilis na itinatanggi ng employer ang salaysay ng mga employees upang ipakita na walang naganap na dismissal, ngunit nabibigo silang magbigay ng kinakailangang pagpapalagay mula sa kanilang sariling teorya na ang mga employees ay iniwan ang kanilang trabaho.
Upang maituring na abandonment, dapat ipakita ng employer na shaman. Ang employee ay nabigong pumasok sa trabaho o lumiban ng walang balidong o makatarungang dahilan. At 2, mayroong hayagang kilos na nagpapakita ng malinaw na intensyon ng employee na putulin ang employer-employee relationship. Ang employer ay may burden of proof, hindi sa empleyado. Ang security guard sa gate ay patunay ng utos ng management. Ang pressure at harassment ay nakakaapekto sa kalusugan ko. Ang mga employees ay tunay na pinigilan ng security guard ng employer na makapasok sa loob ng kumpanya at gampanan ang kanilang trabaho na itinuturing na hayagang kilos ng pagtatanggal sa trabaho. Napilitan akong magbitiw, hindi ito resignation lang. Ito ay resulta ng maling pamamalakad. Ngunit sa kasong ito, hindi napatunayan ang constructive dismissal para sa kanila. Kaya ang kanilang pagbitiw ay itinuturing na voluntaryo. Ang mga petitioner na sina Rhoda Amor, Lourdes Balangkit, Gloria Narag, Jovelyn Bueno, Agnes Ricera, Valentina Adalid, Eleanor Romero, Maria Feclaro, Elizabeth Catulay, Celestina Magtolis, Jonalyn Romero, at Jasmine Arambulo ay idineklara na illegal ang kanilang pagtanggal sa trabaho. Sa wakas, katarungan, hindi na kami basta-basta pwedeng tratuhin ng ganito. Nakamit nila ang separation pay at back wages. Ngunit hindi kabilang ang 13th month pay dahil Pacquiao workers sila. Sa huli, kaugnay ng kanilang paghahabol para sa 13th month pay, sang-ayon ng hukuman sa panig ng employer at sa Court of Appeals na bilang mga Pacquiao na manggagawa, ang mga employees ay hindi saklaw ng benepisyong ito. Dito, ang mga employees ay nagtatrabaho sa Pacquiao na sistema bilang mga sorter, reviser at packer. Dahil ang kanilang trabaho ay nakabatay sa gawain o output, sila ay hindi saklaw ng mga maaaring mag-claim ng 13th month pay. Ayon sa Rules and Regulations ng Presidential Decree No. 851, hindi saklaw ng 13th month pay ang mga employer ng mga manggagawang binabayaran lang sa commission, boundary o Pacquiao task basis at yaong may nakatakdang bayad para sa isang tiyak na gawain kahit gaano katagal gawin ito. Maliban na lang kung piece rate ang bayad, saklaw pa rin ng batas ang employer para sa mga manggagawang iyon. GR No. 259988 may 19/2025. Napatunayan na ang mga employees ay ilegal na tinanggal sa trabaho. Inatasan ng employer na bayaran ang mga employees ng kanilang separation pay at back wages, pati na rin ang kanilang service incentive leave at holiday pay, ngunit hindi sila karapat-dapat sa 13th month pay. Ang hustisya ay hindi lang para sa iilan. Protektado ang karapatan ng bawat manggagawa. Babalik kami sa trabaho, pero hindi na kami tahimik sa maling ginagawa. Kaalaman sa karapatan, kalasag sa pang-aabuso. Dapat sundin ng employer ang tamang proseso. Ang hustisya ay para sa lahat. Karapatan ng manggagawa, ipaglaban.